Mismo, sigurado. Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Programang maglalapit sa pamalan at mamamayan. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan. Edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon. Problemang hahanapan ng solusyon. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Muli sa magandang hapon mga kaibigan, welcome sa ating SOS Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Layunin po natin na maiangatang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si AJ Austria ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, Johnny Gomez mga kaibigan, dito sa pang-Biyernes na edisyon sa ating Usapang Bata at iba pa. Kasama natin sa palatuntunan ang mga kinatawan ng Diliman Preparatory School sa pangunguna po ng kanilang Vice President for Institutional Development and External Affairs, si Ma'am Jennifer Valdez. Ma'am Jennifer, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir Johnny, thanks po for the warm welcome. Alright, kasama rin po natin si Miss Pamela Munoz, ang psychometrician at guidance associate mula pa rin sa Diliman Preparatory School. Ma'am Pam, magandang hapon. Good afternoon po, Sir Johnny. Alright, pag-usapan po natin, magandang hapon po sa inyo. Pag-usapan natin yung mga paghahanda dahil ngayong Agosto ay sinisimulan na ng mga paaralan yung balik eskwela. In fact, parang ang talagang direksyon natin ay full face-to-face sa mga learners. Ganito rin po ba yung magiging setup na aasahan natin from Diliman? Okay, Sir Johnny, sa Diliman Preparatory School po ay blended pa rin po kami. Okay. Which means we will have 4 days face-to-face and then 1 day online. Okay. This is in keeping with the idea na yung nasimulan na natin na klase ng online learning will have to still be in place because this is our types of learners have already transitioned also. Okay. Their learning styles iba na po talaga. So we will not hindi natin babaguhin yon, nandun pa rin ang online learning. So it's called blended for our part. So 4 days na face-to-face tapos 1 day na Online. no? Parang hybrid talaga, no? Yes, Yung yes. ating sistema. Pero ang Diliman ba, nung kayo'y nagsisimula, pre-pandemic, yung bang pasok sa inyo, June o September? Kami po ay August na. August talaga? August na. Pre-pandemic na sa August na po kami. So hindi kayo nagsisimula. nahirapan ng transition? Hindi po. Ang Hindi galing po. ha? Dahil may mga eskwelahan talaga, especially the private schools, no, ng basic education natin. Yung iba, Agosto, Setyembre, parang hango ito dun sa mga western countries ng school calendar. So hindi na kayo mahihirapan. Wala rin po bang move kung sakaling bumalik tayo ng Hunyo? Mag-i-stick ba kayo dun sa August na opening?
As of now, we will still be in the August, September kasi yun na po yung parang number That's of the new days. normal. Yeah. Yun na po yung naging parang new normal sa amin. Okay. And plus also we also give a chance for those coming from other places. Okay. Meron po kasi kaming mga foreign students. Alright, maintindihan lang natin dahil parating ina-associate ang Diliman Preparatory School sa UP. I don't know, because of the accessibility ba ito, because of the geographical location. Nung mga unang taon ba ng Diliman Preparatory School were you run by University of the Philippines? Please tell us the story. Historically po, our founders are all from UP. Okay. Starting off with, of course, the late Ambassador Alicia M.L. Cosseteng. She used to be the Dean of the College of Mass Communication. Okay. And then with, of course, Professor Felisa Generoso. For everyone who's listening, si Prof. Generoso po ang kauna-unahang principal ng UPIS. Okay. Opo. So when she retired, doon po nila itinayo ang Diliman Preparatory School in 1969. I see. Together with another doctor naman po, Dr. Apelo. So tatlo po yung aming founding mothers from the University of the Philippines. But to answer your question, from the very beginning, we've been a private school, not Okay. run by UP system. Oo, pero We are yung outside. standard Yes, is yes po. co-equal siguro, no? Yes Talagang po. very competitive ang Diliman Preparatory School. Si Dr. Raymond Arcega, kaibigan natin yan, used to be part of the Diliman family. Am I correct? Until up to the moment po, he talaga ba? is our Okay. chancellor and chairman. Ayun, baka nakikinig. Doc, parati natin nakakasama at nai-interview. Ngayon, magsisimula tayo, in fact, nagsisimula na yung ibang private schools, no? Dito sa 2023-2024 school calendar. 3 years after the pandemic, muling babalik yung ibang paaralan dun sa full face-to-face. Anong mga challenges at anong mga preparation ang ginagawa ng Diliman Preparatory School para magkaroon ng peace of mind yung mga parents na safe and secured yung ating mga estudyante dito po sa inyong institusyon? Pam? Hello po, good afternoon. So, since I am from the guidance office po, we ensure that the students are not just physically healthy po, but Okay. also we focus po dun sa mga mental health and Yes. well-being ng mga bata. So, as of the moment po, nagpe-prepare na kami ng mga pwede naming maging guidance activities na pwedeng ma-prioritize po yung mental health and well-being ng mga bata. Okay. Ma'am, pagka private institution, meron ba kayong parang free will? Meron ba kayong autonomy to come up with your own learning style and system na adaptable dito sa mga kasalukuyang panahon natin? Yes, sir. Hindi naman siya free will, no? Syempre, we will have to seek the permission from the Department of Correct. Education. Okay. But we are free in a sense that we can add programs, Okay. in terms of our curriculum, in terms of the way we the teaching philosophy and the learning philosophy of the children. We can also add programs to ensure that in these times po of the post-pandemic, we can address yung mga problema po ng mga bata at pati yung mga pagdagdag din po ng mga training para sa mga guro. Okay. No, so we hindi naman I don't want to call it a free will, but we are open. Parang pareho lang. No? We are open po to add to what DepEd has already prescribed. Okay. So, as a private school, I believe we can do that. Oo. Pero yung minimum po is already there. Like for example po, sa Diliman Preparatory School, we still have 3 levels po for kindergarten. Okay. Contrary to only one sa public school. Yes. Because we believe na according po sa developmentally appropriate development ng mga bata, ay meron po silang gagawin dun sa ages 3, 4, and 5. So, So nauna pa kayo sa K-12, ha?
Actually po, sir. Actually po, Okay. sir. Opo. Naniniwala po kami na katuwang ang mga magulang ay pwede nilang dalhin ang mga bata as early as 3 years old. And we have a program for them. So ito po ay isang halimbawa nung nasunod po kami na merong isang level sa kinder, which Yeah. is prep, pero meron po kaming dinagdag. Okay. Because as a philosophy, we believe that kids at 3s and 4s will also have to learn formally in school. Pero hindi ito yung mga saling pusa na Ay, hindi po. tinatawag. Hindi po. Formal full education term. talaga yes, ito. sir. Full Okay. term. We have nursery for 3s. We even have toddlers Mm-hmm. kung available, yung mga sa 2 years old. Then we have 3s for nursery and we have 4s for kinder. Okay. Ang pinag-uusapan natin dito dahil merong ngang siguro pagkakataon, no? Ang Diliman Preparatory School to come up with their own, ano ba yan, syllabus ba yan? Curriculum, O kaya curriculum, learning material, no? Ang sinasabi nga namin kanina before na mag-start yung programa, meron pong sariling kakayahan ang Diliman Preparatory School at meron pong, kasi meron kayong sariling market Yes, hindi ba? sir, yes. Palagay ko, dahil merong identifiable, yung pong market ng mga private institutions, learning institutions katulad ng Diliman Preparatory School. So talagang pwede niyong sundin with minimum supervision coming from the Department of Education yung inyong mga curriculum and syllabus. Am I correct? Yes, sir. The objective and parang motto ng Oo. school po namin ay bringing out the genius in every child. Okay. Which forces us to give these types of subjects and learning experiences. So hindi lang po kami para sa mga academically excellent. Okay. Gusto po namin ipagmalaki na meron din kaming equivalent na sports program. Kasi may mga atleta po na hindi naman mahilig sa math, hindi Yes, naman mahilig yes. sa science, ano po. Pero meron po kaming ganung programa. Okay. At meron din po kami sa ilalim po ng department ni Ms. Pam, mga iba't ibang organization, clubs and organization. In that sense po, kapag ito po ay pinagsama-sama, merong holistic development yung bata sa amin. Which other schools may also claim, no? Yeah. Pero yun sa amin, ano ba ang gusto ng bata? Gusto niya pong mag-taekwondo? Meron kami dyan. Kasi nga, si Japoy Lizardo po ay galing po sa Diliman Prep Produkto ng School. Diliman, Opo. yeah. Ang Senator Nikki po ay nagtayo sa kanyang initiative ng pool para sa maliliit na bata hanggang po sa professional. So, Okay. madalas po... Olympic size ba ito? Opo, 25 meter Oh, wow. po. So, marami na pong mga na-train na mga swimmers na nagko-compete nationally and internationally at nakakasama sa mga palarong pambansa, Okay. ganyan po. So, holistic. Ano man yung gusto ng bata, ano man yung learning style niya, meron po sa amin pong curriculum. Ma'am Pam, ito yung pains no ng learning institution at ng pag-aaral. Yung marinig natin na kapag ka magaling sa extracurricular ang bata, asahan mo na BOBO. Asahan mo na mahina ang utak. Ito yung gusto nating baguhin, Palitan na mindset. palitan at ipaliwanag dun sa ating mga magulang na they have got to really push their child to do more regardless of their academic competencies. Kasi magkakaibang estilo ng mga bata Opo. Pero sa inyo, sa guidance office, at ikaw ay isang psychometrician, how do you intend to correct itong practice na ito at yung mindset parati nating naririnig kapag magaling sa basketball, asahan mo na yung kanyang academic record ay parang bolang bilog. Paano natin babaguhin yung maling pananaw na yan? Opo. Sir Johnny, sa Diliman Prep School po, we adopt what we call as the WBLS or the Whole Brain Learning System. Okay. So, doon po, hindi lang po, ang mga estudyante po namin ay hindi lang academically inclined no, students, but
we also train them to become socially responsible professionals and Okay. morally upright Yes. individuals. So, with that whole brain learning system po, natitrain namin yung mga bata, and sa department din po namin, na-check namin kung saan po nag-excel ang mga bata. So, sabi nga po, di ba, there's no such thing as BOPO na bata. So, may mga bata po na magaling talaga academically, and may mga bata po na talagang ang talent ay sa sports. Okay. That's why in Diliman Prep School po, we emphasize na yung ating Meron po tayong sports program. Yeah, Okay. sports program. And we make sure po na meron po kasing four quadrants yon, Sir Johnny, no. We make sure that the students are academically excellent. Okay. Okay, so that covers yung kanilang mga concepts, understanding of the subject concepts, lahat po yun. Ano po? Meron din silang dapat na experiential excellence. Yung hands-on. So Alright. nagbibigay po kami ng meron po kaming mga laboratory for them to test yung mga pinag-aaralan nila. And we try, dun po sa experiential excellence po, we make sure na nakalink po sa totoong buhay. Okay. So if you talk about conservation of energy, tinatanong namin kung tumutulong ba sila sa pag-reduce ng family expenses pagdating sa paggamit Galing, ng mga ah. gadget. We make sure. And in fact, there was one teacher who asked them to submit their yung Meralco bill. Oh. Of course, yung iba ayaw na Yes, ipakita. yes. But naintindihan namin yon. Sige, tingnan natin. How much did you spend this month? Alright. Ito po ay sa subject na math at saka science. Kasi Aha, may kita ibang nila approach yan, ha? Opo, may kita po nila yung yung difference. Okay. As one of the children in the family, Yeah. what will be your contribution? Okay. So meron siyang parang reflection side. And then we will see, okay, by next month we need to see a reduction of the ano tawag doon? Electricity Electricity bill. bill. Di pa sasubmit nila. Tuwan-tuwa sila ngayon. Ang galing. Ang mga magulang hindi nagsasalita pero nakikita nila na nagbabago yung Aha. mindset at behavior ng bata. Nadidevelop, number one, yung critical thinking sa bata. Yes. Okay. So nun po sa experiential pa lang po Oo. yun. And then the third quadrant would be to be emotionally and mentally and morally excellent. Paano yan? Ayun po, kagaya po ng pagko-conserve ng energy, malalaman nila na sila ay may bahagi. Di ba po? Dun sa pagtitipid. O di lawakan pa natin. Lalabas tayo sa mga gubat. Okay. O sasabihin natin yung conservation of yung paggamit ng mga papel. Ano po, ipapaliwanag yan sa science. Ano bang ginagamit para makagawa ng papel? Yung maliit na bata, mauunawaan niya, oh no, hindi pala ako dapat nag-aaksayan ng papel. So, Hindi pala ako bahagi- nag-aaksayan ng tubig. Tama ba, Ma'am Jennifer, na bahagi ng iyong position as VP for Institutional Development and External Affairs yung pag-expose sa ating mga kabataan outside of the walls ng Diliman Preparatory Opo, School? kasi po under po ng idea yung yung curriculum development. Okay. Opo. So kailangan po ay nakadikit po kami sa academics. Kinakausap po namin ng mga teacher, ang mga department heads para malaman ano ba yung mga dapat nating ituro sa mga bata. Pang-apat po, Sir Johnny, tatlo na yung nabanggit ko. Yes. Academic excellence, experiential excellence, meron po silang emotional, no? Kaya nga meron tayong mga activities to develop the values, the Okay. universal values. At sa ibabaw po ng lahat yan ay meron tayong creative excellence. Paano naman yan? Para makagawa sila ng mga programa. Makaisip sila because that is already the language of the 21st century, creation. Okay. Hindi na lang siya basta pagmemorya ng mga konsepto. Mag-inawaan ko ano ba ibig sabihin ng fraction. Out of this, ano ang gagawin mo bilang bata? Yeah. And that leads to their dream. Gusto nilang maging inhenyero, bata pa lang sila, iniisip na nila yung magagawa nila sa lipunan. And that's creating projects. Okay. Kaya outcome-based po kami. Portfolio, hindi po basta mga tests lang. Ang mga bata ay naggagawa ng research, naggagawa ng mga proyekto, even at an early age. Sige nga, during the interview, Ma'am Pam, pagka merong learner na gustong mag-enroll, no? Dito sa Diliman Preparatory School, of course, kasama ang magulang, at dumadaan sila dun sa interview process. Paano ba yung setup ng interview? Are you more dun sa capability ng parents na magbayad ng tuition fee? O nakikita nyo na kagad yung kakayahan ng bata
na talagang makapagtapos sa Diliman Preparatory School? Which is which? Business o yung inyong yung inyong advocacy, na talagang makapagtapos ng pag-aaral yung mga bata? Siguro po yung yung advocacy po namin talaga Okay. na makapagtapos ng mga bata. No, we have this special program that we offer for junior high school no, as early as grade 7 po. We have these stream programs para sa kanila. No, para siyang strand po in senior high school. No, so before pa po dumating ang ating tama po ba Ma'am Chen? yes. K-12, no, we have these stream programs po na ina-offer para sa mga bata. So sabi nga po ni Ma'am Jen kanina, as early as grade 7 po, matuturuan na po yung mga bata, ma-assess na namin sila kung saang field po ba nila gustong mag-pursue in the future. I see. So, by that time, during the assessment and interview po, nalalaman na namin kung ano po yung potential or kung ano pong field ba yung gustong puntahan ng mga bata. Naalala ko, sinabi ni Senator Nikki noon na meron ring college yata. Meron ang pong Diliman. Diliman. Pero Diliman tama ba yun? I'm sorry, Senator, no, kung naiintindihan ko yung figure, 3,000 pesos dahil poorest of the poor ang talagang binibigyan ng pagkakataon na makagraduate dito sa Diliman? Sa Diliman College po ay we accept students at voucher lang po ang gagamitin Wow. nila. For senior high. Imagine nyo, Sir Johnny, yung voucher po na binibigay po ng gobyerno na ipinagpapasalamat naman natin, pero at the same time, ang mga teachers po nila, yung tinrain po sa Diliman Preparatory School at Yes. Diliman College. So ang taas ng Quality of competitiveness Yes ng mga po. guro na ito, hindi ba? Okay. Opo. Yun po ang mapapakinabangan ng isang bata na papasok naman sa Diliman College. Alright. Yung explain ko lang no, yung sa stream program, way before po Sir Johnny na dumating ang K-12 ay meron na po kaming stream program. At parang kagaya niyo po, journalism, meron po kaming journalism stream. Grade 7 pa lang, meron na silang napag-aaralan na po nila yan. This is new? Ha? Pero hindi na po new sa amin. No. I mean, bago sa pandinig ng mga nakikinig Ay, sa atin opo, at mga opo. nanonood, Opo. dahil yung idea ng K-12 and focusing Matagal na on po. parang mga TESDA-related subjects, no? Yung senior high, ito nga, kini-question ng ating mga mambabatas rin dahil wala naman daw natututunan. Pero dito pala sa Diliman Preparatory School, meron kayong mga Stream program. stream program ang tawag dito. Bukod sa journalism, anong meron pa? Siyempre merong math. Okay. Kasi yan po ang talagang na-discover na po namin na marami po kaming mga inhinero Marami pong mga gustong magpunta sa ganun at mga doktor. Okay. Po. So meron kaming para sa science courses and Allied engineering science courses, merong pong social science, meron pong IT, at meron po kaming tourism stream. So hindi po kayo nag-focus dun sa vocational education? Hindi po, pero naka-integrate po doon, Sir Johnny. Naka-integrate po kasi sabi ko sa inyo, yung experiential namin, Yeah. 'di ba, nakalagay po doon. Ngayon, just to let you know, in 2015 to 2016, yung batch po na yon, Sir Johnny, went through college. Okay. Diretso, hindi po sila kinailangan na mag-senior high school. Because after the assessment of DepEd, we were one of the, if I'm not mistaken, 23 schools na na-allow po na yung aming mga graduates ay dumiretso sa Diretso ng college. kolehiyo. At tapos na po sila ngayon. Wow. By this time. Kaya ko po tinatanong yung vocational education dahil si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, no, siya nga yung nagsabi na parang walang natutunan dun sa senior high na focusing on voc ed, yung ating mga mag-aaral. Kaya ang kanyang proposal dun sa K-10 plus 2 ay i-adapt yung European style ng pagtuturo, focusing on math, science, technology, engineering, pero ang Diliman Preparatory School, napaka-visionary ng mga mayari, ha? Long before na naisip ni PGMA, naisip nyo na. Opo, At ginagawa nyo na? Ginawa na po. Kaya Okay. nga, meron pong biru-biruan ba yon? Kapag sa mga estudyante, dapat po kasi meron ka lang sa grade 7, isang math. Grade 8, isang math. Grade Okay. 9, isang math. Grade 10. At saka i-add mo na yung, yung anim mo nung grade 1 ka hanggang grade 6. Sa Diliman po, 14 Oh, na wow. math.
Oh, wow. 14 Hindi naman. pala ako pwede yan. Kaya ako nag-mascom eh. Pero Oh, sige. hindi po siya kasi yung parang hindi depende po yun sa gusto ng bata. Okay. At grade 7, yan po ang role ng guidance, tinatanong, ini-interview, ano Pero- ba yung gusto mo? Ma'am Jen, requisite ba ito para matapos mo yung grade school mo at yung Yung junior high school. Requisite in such a way because Oo. it's a part of the curriculum. Yes, But yes. they have free will na piliin kung ano yung linyang gusto nila na Pero i-develop. I'm sure no na kahit na requisite ito, Hindi siya mabigat i-take. Hindi siya regular subject. Aha. It's additional stream. They meet twice week in addition. Okay. At saka output-based siya. Kaya tuwan-tuwa yung mga bata. pero sigurado na full support ang Diliman Preparatory School. Well-guided yung mga bata na kahit siya requisite, katulad nung sinasabi mo nga, tapos yung mga ibang activities, para lang silang naglalaro. Yes. So, Hindi nila nararamdaman na meron na silang 14 math bago sila Pressure. mag-engineer. Hindi ba? Kaya po, naririnig natin sa mga graduates po natin, napakahirap po ng civil engineering sa math. Ano po? Oo. Ang mga estudyante namin na nagkukum laude sa civil Oh, engineer UP. Meron bang nagpupunta sa iyo at nagrereklamo? Ang dami namang math dito. Ha? Ang hirap naman sa Diliman Preparatory. Ang mga stream programs po kasi namin ay usually naka-align po talaga sa skills and interest ng mga bata. Okay. So if the student po would like to pursue talaga engineering, then sa engineering stream program sila magpo-fall. And may mga students naman po na nag-excel no like in terms of medicine, no, gusto maging nurse, maging doctor. Then other subjects naman po yung iti-take nila under the Allied Science stream program. So nauna pa kayo sa K to 12, Opo. nauuna pa kayo dun sa K to 10 plus 2. Saan ang galing itong mga motivations na ito to offer yung ganitong klase ng curriculum sa ating mga bata? Well, wala na, ano na po yan, given na po yan. Galing po yan sa visionary leader namin na si Senator Nikki Cosateng. Siya po talaga yung nag-iisip ng mga, kailangan ng mga bata ay matutunan itong mga bagay na ito. And Okay. she's very advanced. Aha. And that's why po in 2017, the school won the EETA, yun pong sa ITA ng Bayan Academy. Kami po ay the most transformative school because of these programs that the students are having whenever they enroll po sa Diliman Preparatory School. Our grade 6 students po, Sir Johnny, although sa amin ay hindi sila magsa-7 sa amin, ano po. Kaya lang, tanungin niyo po kung saan sila napupunta. Saan sila napupunta? Sa mga science school. Oh, wow. Doon po sila nagka-qualify. Okay. Hindi naman po namin yun ikalulungkot altogether because ito po ay pride namin na nakikita po namin ang epekto po ng aming science program. If you may also ask kung paano namin naayos yung ganitong curriculum, we have annual curriculum review. Ang ginagawa po doon, Sir Johnny, ay nandyan ang mga teacher na nagtuturo ng mga subjects, in all subjects po yan, science halimbawa, but bukod pa doon, we invite industry partners. Okay. Yung mga doktor na, yung mga nag-aaral sa nasa science schools na estudyante namin, at inaalam namin kung ano yung gap. And Alright. that's when we inject innovations. Galing. Pag nalaman po namin, halimbawa, ma'am, dapat po by grade 5, alam na po namin itong ganitong subject about, kunyari, yung sa diseases of the mga circulatory, nervous system. Ganun ba? Kung sakaling wala pa sa aming curriculum, ilalagay namin Kanino nang gagaling ito? Sa mga bata mismo? sa mga bata. At at marami po sa kanila ay mga alumni namin. Okay. And just to again brag, no, meron po tayong isang botanist, si Dr. Nikki Dagamak. Graduate po ng Diliman Prep, botanist po siya na nagpakadalubhasa sa Germany. Okay. Siya po ay tinawagan namin. Bago pa po mauso ang Zoom, naalala ko po sa isang curriculum hearing, nandun po siya sa Germany at nag-feed siya ng mga experience naman niya. So, tinitingnan namin, posible pala yan. Posible yan na mapag-aralan. Galing, ha? Pagka pinag-uusapan natin yung mga private learning institutions, no? Namaya, baka makahingi tayo ng comment mula sa ating mga bisita. Ang reklamo ng mga magulang,
Kapag ka umabsent daw yung teacher ng computer, ang pumapalit mape. Pagka umabsent yung teacher ng math, ang pumapalit AP. Tingnan natin yung disconnect. Sa pagbabalik lang po ng programa mga kaibigan, magbabalik ang SOS in just a very short while.